Magandang oras mga kaboksing. Hindi pa pala tapos ang career ni Cuadro Alas, Janril Casimero. Akala natin na tapos na dahil natalo nga siya kay Kameda. Kaya ngayon ang umuugong na balita ay tuloy ang laban ni Cuadro Alas kontra sa champion na si Neri. Kaya dito sa bidyong ito ay mapanood natin na pinaakyat sa ring ng promoter na si Kamida si Cuadro Alas pagkatapos lamang ng laro at nang manalo si Neri din ay pinaakyat at merong face off kaagad. Pero bago natin panoorin ang bidyong yon ay atin muna pakinggan ng ating pinakamagaling na boxing commentator sa boxing commentator ang ating kaibigang si Attorney Ed Tolentino para sa kanyang komento sa nangyayaring laban ni Cuadro Alas kontra kay Kameda. Ito ang video atin panoorin. Malaking dagok po ito sa karera ni Johnwell Casimero kung kailan pa naman may bago siyang promoter, naghahangad ng isang magandang comeback, makabalik sa world rankings, heto't natalo siya kontra kay Kameda. Heavy favorite po itong si Johnwell Casimero kontra kay Kameda. Kaya naman, pag-usapan natin ano ang implikasyon ng pagkatalong ito ni Casimero sa kanyang karera. Pwede pa ba siya makabalik matapos ang pagkatalong ito? Now, bago pa lamang ang laban mga kaibigan, ang inyong lingkod ay meron nang nakitang dalawang malaking problema. Number one, si Konosuke Kameda ay pinsan ni Koki Kameda ng Kameda Promotions. Ang Kameda Promotions, ang bagong promoter ni Johnwell Casimero. So magpinsang buo po yan, si Koki Kameda at si Konosuke Kameda. Doon pa lang, meron na tayong tinatawag na conflict of interest. Okay, so dito meron din akong nasilip diyan dahil nga sa magpinsan nga itong si Kopi Kameda at itong si Kameda na kalaban ni Cuadro Alas ay pwedeng scripted ang laban na ito. Pwedeng scripted na papanalunin talaga si Kameda para tataas yung kanyang ranking. Pero automatic naman na kapag natalo si Cuadro Alas ay meron pa siyang kasunod na super fight with Neri. Kaya hitting two birds with one shot ang nangyari. Kasi tumaas ang ranking ni Kameda at si Neri at Cuadro Alas ay tuloy pa rin ang swerte ni Cuadro Alas dahil meron na naman siyang susunod na laban daw. Baka 4 months from now ay championship fight with the boxer called Neri. Kaya napakaganda ng kung totoo ito ay swerte ni Cuadro Alas sa kanyang promoter na si Kopi Kameda dahil nga dalawa ang kanyang nasundot di ba? Tumaasa ang kanyang pagbabalik sa Japan ay natuloy, di ba? Dahil sa mga Kameda promoter at hindi lang yan, tuloy pa rin pala ang laban niya kay Neri kahit na natalo siya kay Kameda. Akala kasi natin na tapos na ang career niya dahil natalo nga siya kay Kameda. Pero hindi pala. So may nasilip ako na parang merong script. Diba yung pagkatalo naman ni Janril Casimero kay Kameda ay hindi nakakahiya. Hindi yun nakakahiya dahil sa ano lang yun, technical lang na laro. At by points lang, puntos lang ang napanalunan, hindi knockout ang napanalunan ni Kameda kontra kay Janril. So makikita pa rin doon na hindi nakakahiya. At isa pa, overweight overweight talaga si Cuadro Alas, kaya nga mabagal siyang kumilos at nakuha siya sa last championship rounds ni Kameda. Okay, patuloy tayo dito sa ating magaling na sports commentator lalo na sa boxing. Walang iba kundi si Attorney Ed Tolentino. Now, pangalawang problema dito para sa aking pananaw ay ang pagiging over the weight o catch weight ng labang ito. Ang labang ito, nag-agree ang dalawang boksingero
that they can weigh in as high as 130 pounds or the junior lightweight super featherweight limit. Itong si Casimero ay meron po talagang problema sa timbang. In fact, kaya nga siya na-suspend in 1 year ng Japan Boxing Commission dahil nalaman sa kanyang paulit-ulit na problema sa timbang. Pero sa karagdagang timbang up to 130 pounds, ito po'y paborable kay Konosuke Kameda sapagkat almost 5'10 ang taas nito nitong si Kameda. Malaking boksingero po siya, so walang problema kung dadagdagan ang kanyang timbang. Kayang i-handle ng kanyang pangangatawan. Si Casimero maliit. Maliit, mga kaibigan. And he weighed around 127.4 pounds para kay Kameda. This is a career high. Naturalmente, mas maliit kang boksingero, nagdagdag ka ng timbang, ito ang pinakamabigat mo, babagal ka, mga kaibigan. So masyadong malaki yung catch weight na ito at mas paborable, again, dito kay Konosuke Kameda. Pero alam nyo itong si Kameda, mga kaibigan, parang may inside info, no? Kasi bakit ko nasabi yan? Unang-una, iba po ang estilo ni Kameda before this fight. Si Kameda was known as an aggressive boxer. Lumalaban yan, pumapasok yan. Hindi po takot makipagsabayan yan. Nakipagsabayan nga yan kay Luis Neri, isang kilalang knockout puncher ng Mexico. Nakipagsabayan yan kay David Alan Picasso ng Mexico sa kanyang huling laban. Bagamat talo siya doon sa dalawang laban na iyon, knockout kay Neri at napuntusan ni Picasso, very aggressive ang style na ipinakita ni Kameda sa mga nasabing laban. Pero tingnan ninyo sa laban kay Casimero, binago, nag-iba ang kamada ni Kameda. Now in the second half of the fight, eto na, pagod na si Casimero. Sabi ko nga, ang bigat ng timbang niya, hindi na siya makahabol, hindi na niya makat ang ring. At eto nga, kumakaunter na si Kameda. Naputukan pa sa kanyang mata itong si Casimero at naging karagdagang problema. And eventually, nanalo by 10-round unanimous decision itong si Kameda. Ayan, so yan ang ating prediction noong last week, mga kaboksing, na manalo nga si Janriel Casimero, pero sa kasamahang palad ay nakuha siya sa last round, championship rounds ni Kameda, dahil nga sa bumagal na siya, humingal na bumagal dahil sa inactivity sa boxing, dahil matagal na natigil si Casimero. Kaya ngayon, ang sabi ng karamihan, pati nga ako, sinabi ko nung isang araw na tapos na ang career ni Janriel Casimero, pero hindi pala. Dahil sa ngayon pa lamang ay mayroon ng matchmaking na. Neri Casimero sa susunod na championship fight ay sila yung magtatapat. Dahil yan sa promoter na Kameda Promotion. Kaya ito ang video hatid sa atin ng ating ka-vlogger Sports Talk PH. Ito ang video doon tungkol sa matchmaking doon mismo sa ring after the fight ay pinaakyat si Cuadro Alas at pinaharap ni Kameda kay Neri. So ito yung video courtesy ng Sports Talk PH. Ang malaking pasabog, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So isang napakalaking pasabog nga po ang naganap kahapon sa Kyrgyzstan. Ito po ay dahil ang buong inaakala ng lahat ay hindi na matutuloy ang mega showdown sa pagitan ni Janriel Casimero at ng Meksikanong si Luis Neri nang dahil sa hindi inaasahang pagkatalong nalasap ng angas ng Pinas sa kamay ng Hapon na si Konosuke Kameda. Subalit laking gulat nga po ng lahat dahil matapos manalo kahapon ni Luis Neri via 8-round technical decision ay agad pinaakyat ng lona si Casimero ng kanyang promoter na si Koki Kameda upang pagharapin si Casimero at Neri. Ibig sabihin po nito ay matutuloy pa din ang sagupaan ng dalawa at na sila pa rin ang sunod na magtutuos. Wala pong naging angasan sa pagitan ng dalawa sa paghaharap nila, kabaliktaran sa mga bangayan nila sa social media. Ito walang angasan dito kasi low moral si si Casimero. Low moral kaya nga natalo. Natalo kasi kaya paano ka mag-angas? Talo ka Kaya low moral si Casimero, hindi siya nag-angas dito. Pero ang magandang balita ay tuloy na tuloy pa rin ang
laban pala ni Nery at ni Cuadro Alas, kahit na natalo si Cuadro Alas. Eh sana, di ba, bababa lalo ang ranking ni Cuadro Alas dahil natalo, pero hindi yan mangyari. Kasi ang promoter ang maglalaro niyan. Ang promoter ang mag-set up na talagang si Cuadro Alas ang susunod na challenger ni Nery sa championship. Kaya ito ang ating abangan, mga kababayan. Balik tayo kay Sports Talk PH. Ganun pa man, mas magandang laban po ito para kay Casimero dahil agresibo at palaban din po talaga itong si Luis Nery. Hindi po ito tumatakbo at umaatras dahil wala itong ibang alam gawin, kundi ang umatake lang din ng walang hinto. Bagay na papabor kay Casimero kasi mas malaki ang tsansa manalo ng angas ng Pinas kapag nakikipagsabayan sa kanya ang kanyang mga katunggali at hindi nagiging teknikal. Pero syempre malakas din pong sumuntok itong si Nery. Huwag po natin kakalimutan na siya ang kauna-unahang nagpabagsak sa Japanese monster na Oya Inoue. Kaya naman kailangan po talaga itong paghandaan ng husto ni Cuadro Alas. Ayan, so maraming salamat Sports Talk PH para sa update at masaya ang kampo ni Cuadro Alas dahil dito sa tuloy pa rin pala. At ito ang fight na magdadala muli sa kasikatan ni Cuadro Alas. Kapag nanalo siya dito ay lalong gaganda ang kanyang career. Okay, atin na lang abangan ang fight na ito at huwag kalimutan mag-subscribe mga kaboksing sa ating munting channel. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam. And in the driveway is a nice range, 'cause I grind through the climb, I invite